Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, itong si Kibuloy. Oo, saka yung si Robin Padilla, mga kababayan. Oo. Kasi si Kibuloy, yung kampo ni Kibuloy, may pakiusap po. May pakiusap, no? Bakit nakikiusap yung kampo ni Kibuloy ngayon? Mukhang nahe-headliner ngayon si Pacquiao. O bakit Pacquiao? Pastor Apollo Kibuloy, kayo naman eh. Hindi po yung bastos sa YouTube. It's not a demeaning word. It's not a bad words. It's an acronym for Pastor Apollo Kibuloy. O, Pastor Apollo Carion Kibuloy. Yun ang full name ni Kibuloy eh. Tapos si Robin, nakarinig po sa isang representante. So, miyembro ng Camera de Representantes. So, once again, shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. Unahin natin mga kababayan, itong kampo ni Kibuloy. Kasi po si Kibuloy, alam nyo naman, nagsalita yung ating Philippine Ambassador to United States, Babes Romualdez, na noong pa palang nakaraang buwan o nung June pa lang, nag-request na ng extradition ang administrasyon ng Amerika para po kunin o ibigay ng Pilipinas si Kibuloy dito sa bansang Amerika. Mukhang malapit na siyang litisin. Kasi po yung mga kasamahan niya na sintensyahan na po, no, yung mga falsification of document, fraud marriages. Alam niyo yung fraud marriages dito, yung kukuha ko halimbawa, yung babae sa Pilipinas, kunwari gusto maging US citizen, kakasangkapanin nila para manghingi ng mga abuloy. Papupuntahin dito, sasabihin aasawahin yung miyembro nila na US citizen, gawa ng papeles, baka may kakutsaba sa immigration dito sa Amerika, nahuli po sila. False marriages, fraud po yun, malaking kaso yan. So yung iba pong nadawit doon ng mga kasamahan ni Kibuloy na nandito, nakulong na sila, at nung lumabas yung resulta ng kaso, guilty sila, pero yung iba na time served na eh. No? Meaning nasa kulungan sila ng matagal bago sila nabigyan ng sintensya. Yung iba po, na house arrest, no? Hindi sila pwedeng lumayo. May mga siguro bracelet yan, yung mga anklet nila na monitor, no? Ngayon, si Kibuloy na lang naantay siguro. Kasi siya ang major culprit, no? Ang mga kaso po ni Kibuloy marami. Sex trafficking of minors, ganun po eh. At iba pa, fraud, falsification of documents, laundering of bulk cash, no? Yung naglo-launder siya ng malaking pera, bulk cash smuggling. Oo. Yan. Ngayon, sabi ni Babes Romualdez, ang ambassador, nag-request ng DOJ sa DOJ dyan. Ano naman ang sabi ng DOJ? Wala pa. Sabi nung si ASEC Miko Clabano, wala pa. Si Undersecretary, sino ba yon? Yung Inchik, si Teng, wala pa. Si Rimulya naman, si Boying, wala pa. Titingnan ko pa. Ngayon, yung kampo ni Kibuloy, na ano na dyan, na alarma, meron na. Naku, baka matulad kay Digong, bato nyo na yan. Ibigay nyo na si Kibuloy para parehong magkaibigan. Nasa ibang bansa. Ano kayang gagawin ng Kojik mga kababayan? Baka mag-i-ed sa People Power 3 ang Kojik. Ang dami daw nila. Milyon sila mga kababayan. Ngayon, ang kampo ni Kibuloy may pakiusap. They are pleading sa politico.com.ph. Kibuloy camp pleads, don't extradite pastor to US yet. Wag daw muna. Eto mga kababayan, basahin natin yung article dito. The camp of Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy has expressed hope. Ayan, umaasa po sila sa Philippine government will not yet extradite him to the United States. Kibuloy's legal counsel lawyer, Israelito Torion, ay hindi pala si Topacio, si Torion pala. Quote, we can only manifest our sincerest hope that the Philippine government will exercise its sovereign
option, may sovereign option, abay, nakikiusap sila mga kababayan, nakikiusap. At umaasa na gagamitin ng Pilipinas yung kanilang sovereign option to fully exercise its jurisdiction over Pastor Apollo Quiboloy case before it will decide to transfer Pastor to the US. Kumbaga, sabi, gamitin nyo muna yung ating karapatan na litisin muna siya sa bansang Pilipinas bago nyo siya i-hand over sa US. Baka may iniisip pa kayong i-escape plan ha? Tatawag ba kayo kay Sylvester Stallone para mabigyan kayo paano mag-escape plan? Ay, nako, kung ako dyan sa Pilipinas, dalhin nyo na yan dito sa Amerika para po matesting na ni Peryong at Dagol. Citing Article 11. Abay, may Article 11 pa. Ngayon, gumagamit na sila ng mga Article 11, no? Di ba, Torion, of the extradition treaty between the Philippines and the US. Torion said, it is within the discretion of the requested state whether to allow Pastor to be extradited to the US, whether the case against him is pending or has already been decided against him. Ay, hindi. Kung ako, dali na yan. Para doon na si Torion sa Amerika. Dito ka na, Torion, at nang mabato kita ng kamatis dito. Diyan sa LA, puntahan ko talaga yan, mga kababayan. Pag si Quiboloy lilitisin na sa LA Superior Court, ay ako po'y aalamin ko yan, ha? Aalamin ko at ako'y pupuntahan ko para abangan ko si Torion sa labas ng korte at batangin ko ng bulok na kamatis. Ina mo, Torion! Di ba? Sige. I will wait for that day. I will hope and pray din. I am hoping that the Philippine government will decide to hand over Quiboloy dito sa Amerika, sa LA, Pupunta talaga ako ng LA, mga kababayan, at aantayin ko sa labas si Torion at babatuhin ko ng bulok na kamatis at itlog. Di ba, mahal-mahal pa man din ng itlog dito. Quiboloy is facing before Philippine courts charges of child abuse and qualified human trafficking. The lawyer issued a statement in response to report that the U.S. government has submitted an extradition to re-extradite Quiboloy. If the reports are true, we respect the prerogative of the United States of America in doing such move as it is in consonance with the provision of the extradition treaty between the U.S. and the Philippines. Ayan. Sabi pa din ni Torion dito, however, Torion said, we feel that much request for provisional arrest may not be necessary as of the moment in the light of the fact that the urgency requirement under that section is absent in the case of Pastor Quiboloy. Ganun ba? Kasi daw po, under daw doon sa Article 9 of the treaty, nitong extradition treaty, the US can even request for the provisional arrest of the subject. Hindi pa daw yung mag-a-apply ka kay Boloy. Ay, naku naman, yari. Kayo, mga kababayan, ano sa palagay nyo? I-extradite ba? Pero ang sabi ni Boying Rimulya, hindi daw muna extradite. Litisin muna sa bansang Pilipinas si Torion. Si Quiboloy, uy, magandang pandinig yan sa tenga ni Torion. Pero minsan, alam nyo na, si Boying Rimulya, biglang change course. Baka pinagagaang lang ang loob ni Quiboloy at ni Torion. Pero malay nyo, bukas makalawa. Ayun na yung CP5219. The same jet na nagdala kay Digong doon sa Dahig. Yan na rin po yung sasakyan nyo kay Buloy. Pasok! Baka sabihin ni Quiboloy, wag po, virgin pa ang tumbong ko. Siguro yung mga Kojik, bigla-bigla silang pupunta doon sa Tarmac, ihilata sa Tarmac. Mumilata kayo sa Tarmac, baka gusto nyong madaanan ng gulong ng eroplano. Para naman mapil nyo, sacrifice kayo, di ba? Sacrificial lamb. Sige pa, dasal pa kayo sa Panginoon yung Baal. Yung Baal, sa Tagalog Baal O si Mammon, yung mga Diyos nyong si Baal at Mammon, dasal pa kayo. Ayun, nakalagay na sa eroplano. Son of God. Animal. Next, punta naman tayo dito kay Robin Padilla. Kasi si Robin Padilla, mga kababayan, gumawa na naman ng meron siyang gustong ipasang bill tungkol na mandatory testing sa lahat ng mga kandidato at elective officials. Mandatory drug testing.
Sumagot po dyan. Ito na naman, si Representative Valeriano ng Maynila. Okay, ito si Rolando Valeriano, matapang eh. Ano sabi niya sa politiko? Bakit ka naman magtuturo? O tingnan mo, ang mga Duterte mahilig magturo. Walang accountability, piling nila silang magaling. O yung mga minions nila, siyempre, follow the leader. Nagtuturo din. Valeriano urged Robin Padilla to undergo drug testing first. Ayan, patay ka, House Committee on Public Order and Safety Chairperson and Manila Representative Rolando Valeriano urged Senator Padilla to take the lead in undergoing drug testing instead of diverting the issue. Correct. Ikaw, Robin, yung mga ilan mong kapwa senador at yung mga kawani nila sa opisina nila bilang senador, nagpa-drug testing na. Ikaw, na yung opisina mo, yung isang kawani mo ay allegedly tumira ng MJ, ayaw magpa-drug test. Come on, tapos dinivert mo pa na ikaw ay gagawa ng isang bill para sa mandatory drug testing. Gawin mo muna. Action speaks louder than words. Putragis ka. Bobo! Valeriano made the statement after Padilla filed a measure seeking to make drug testing mandatory for the president and other government officials after his staff member Nadia Montenegro was accused of using illegal drugs in the premises of the Senate. Bingnan mo, Robin, wala kayong galang eh. Bastos kay Robin eh. No? Ito yung pinakabastos na senador, si Robin Padilla. Biro mo, hindi niya ginalang ang Senado, hindi niya rin ginalang yung opisina niya sa Senado. Yung asawa niya doon naggugluta. Ano pa ginagawa? Ano pa kaya ang mga hindi kagandang mga gawain ng ginawa mo sa loob ng opisina mo, Robin? Hindi mo man lang mapagsabihan na itong staff mo, huwag kayong gagawa ng kalokohan dito, na i-honor ninyo, bigyan nyo ng respeto ang Senado at opisina ko. Wala po eh. Parang ang yung when the cat is away, the mouse will play. Maski na nandyan yung cat nagpi-play kayo Ano pang katarantado ang pinaggagawa mo sa opisina mo, Robin? Baka naman may nangangamoy Clorox na rin dyan. Baka hindi lang yung amoy ng MJ, pati Clorox, pagsamahin nyo na, Talagang, saka baka marami dyan na tsokolate from Netherlands, yung sabi nung kasama yung sinungaling dyan sa LA na vlogger, Diba? Nilaglag kayo, Sa totoo lang, yun talaga ang issue doon. Imaginein mo naman yung staff mo, nag-MJ sa mismong building ng Senate. So nakakahiya talaga yun. Ang akin doon, parang out of, yun? Anong hamon yun? Kaya nga, di ba? Yung staff mo, yung opisina mo, ang allegedly. Tapos, ikaw, magpa-drug test ka. Nag-resign nga yung mo? Nag-resign ba o sinabihan mo lang mag-leave pero hindi mo sinabihang magpa-drug test para maklear niya yung pangalan niya? O ikaw naman dyan, Miss Nadia Montenegro, huwag ka lang daldal na hindi ka gumamit. Patunayan mo, magpa-drug testing ka. Para malamin talaga namin na hindi ka gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Bakit po? Kasi po, base doon po sa na research ko, yan palang MJ, tumatagal yan sa katawan ng tao ng 7 to 30 days. Isang buwan po, kaya malamang sa September pa magpapadrug test yung dalawa na yan. Ang akin doon, total sa inyo naman nagkahulihan yan, mauna na rin siya munang sigurong magpa-drug test, di ba? Bakit ka naman magtuturo? Kasi syempre, ang suspect natin doon is staff niya talaga yon. Kung totoo man yun, staff niya yung nagda-drugs at the time, yung humihitit ng MJ. Tama naman. Nagtuturo. Tangina talaga. Wala ka palang bayag. Duwag ka rin pala, Robin Padilla. Robin Padilla, duwag. Yan po, mga kababayan. Tama ba? Robin Padilla, duwag. Robin Padilla, duwag. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next video. Bye-bye. God bless.